Assalamualaikum at magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa ating mahal na Professor, Ma'am Binimini po Mupida P. Adyung. Ako po si Sana Rider Rapa at ngayon ay tatalakayin ko ang isa sa pinaka-importanting topic sa panahon ngayon, which is ang digital culture and social media toxicity. So, introduction. Alam naman natin na halos lahat tayo ay gumagamit ng social media sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dito tayo nagpo-post, nakikipag-chat at kumukuha ng balita. Pero habang nagiging bahagi ito ng daily life natin, unti-unti rin nagiging negatibo ang epekto ng social media, tulad ng at nagkakaroon ng cyberbullying, fake news, hate speech at tinatawag na cancel culture. So, ang mga ganitong bagay ay hindi lang nakakabawas ng saya sa online, nakakasira rin ito sa mental health at kumpiyansa sa sarili at pati na rin sa pagkakaunawan ng mga tao. Or for example, isipin yung may isang estudyante na binas online dahil sa accent niya at dahil sa paulit-ulit na panlalait ng panlalait sa social media, siya ay nagkaroon ng anxiety at tiwala sa sarili at maaring bumaba din ang kaniyang self-esteem. Dahil dito, ang social media ay nagiging toxicity. So, estimate of the problem ay number one ay cyberbullying. Una sa lahat, ang cyberbullying ay isang seryosong problema lalo na sa kabataan, kababaihan at mga minority groups. Simple lang ang salita tulad ng pangit ka, o bobo ka, o mamatay ka na ay pero sobrang tindi ng epekto nito sa kaisipan at emosyon ng tao, at maaring nagkakaroon ito ng depression at mental breakdown. So, for example, may isang teenage girl sa TikTok na pinagtawanan dahil lang sa suot niya, dahil sa dami ng hate comment, nag-deactivate account siya at nag-breakdown. Kaya nagiging toxicity ang social media. So, ang pangalawa naman ay misinformation and social division. So, ang pangalawa, mabilis kumalat ang fake news sa social media. Kapag purong kaparehong opinion lang ang nakikita ng user, ang tawag dito ay echo chamber, nawawala ng respeto sa ibang pananaw. Resulta, nakakaroon ng away at hating opinion at pati na rin sa totoong buhay. For example, noong pandemic ay may fake news sa Facebook na sinasabing gawa-gawa daw ang COVID-19. Maraming naniwala, kaya maraming ayaw magpabakuna at nag-away-away sa comment section. Dahil dito, lumala ang takot ng mga citizen at pagkakawatak ng mga tao. So, number 3 naman ay cancel culture and lack of empathy. So, ditong pangatlong na ito ay cancel culture. Sa sobrang bilis ng information sa social media, minsan nakakancel agad ang isang tao
dahil sa pagkakamali nila sa past. So kahit nagsuri na sila at nagbago, na pinipilit pa rin silang i-cancel dahil sa animus. Ang iba mas madali para sa kanila na manghusga at walang empathy. So for example, isang influencer ang nagbas dahil sa tweet niya noong 2012. Kahit nag-apologize or humingi ng tawad siya, ay hindi na nagbago ang tiwala sa kanya ng mga netizen, at hindi siya pinatawad ng mga netizen, at nawala ang career niya at lahat ng endorsement. So sa conclusion naman ay kung iisipin, maganda naman talaga ang purpose ng social media: to connect, to inform, to inspire. Pero kung hindi natin ito gagamitin ng maayos, nagiging toxic itong environment at nakakasira na rin sa mental health, at nagpapalaganap ng hate at nagpapahati-hating ng mga tao. So ito naman, let's proceed to the recommendation. So number 1 ay improve moderation. So dapat higpitan ang mga social media companies at pag-delete ng hate speech, cyberbullying. Gamitin ang AI o human moderator para alisin ang mga offensive content. So for example, automatic na i-delete ang mga comment tulad ng patay ka na, sana, o wala ka ng kwenta, o uli kaya bawal masin ang mga ganitong comment. So ang pangalawa naman ay teach digital literacy. So sa school pa lang ay turuan na ang mga kabataan kung paanong maging respectful at wise online. So use your need to wise. Then for example, magkaroon ng mga seminar subject gaya ng think before you click at paano spot ng fake news, no? So mahalagang turuan ng mga kabataan habang maaga para hindi sila manghusga ng kapwa nilang tao, at maging aware sila sa maaaring maging dulot ng kanilang action, di ba? So ang pangatlo naman ay promote positive culture. So i-promote ang kindness, empathy at mental health awareness sa social media. So for example, ang mga influencer ay pwedeng mag-post ng message tulad ng it's okay to ask for help or be kind online. So ang conclusion nito ay ang social media ay may negative at positive impact ito sa araw-araw natin pamumuhay, dahil pwede natin maka-chat, maka-call ang ating mga pamilya, friends, or makakunik sa mga magagandang balita. Pero hindi rin maiwasan ang mga negative online. And I think that's all, and thank you for listening.